Mayong aga sa tanan. Welcome sa aton nga Sunday worship service. Padayon kita sa aton series nga ginatun-an sa sinulatan sa Hulubaton o kon Proverbs kag subong ari nata sa ikatatlo nga pagtuon naton. Kag ang aton nga pagatun-an subong nga aga sa gyapon makita gyapon sa aton nga text sa Proverbs chapter 1 which sang nagligad aton gin kuha ang background dason aton tag isa-isa kung anong ginabot singanon sa Ginoo, pero sa sining aga ma-focus kita sa verse 8 and 7. Kung may ara ka mo mga Bible, palayog din nyo ko bukas sa sinulatan sang Hulubaton kapitulo 1 7 pakadto 8. Proverbs chapter 1 7 to 8. Ang pulong sa Ginoo naghambal, kung ang isa ka tawo gusto nga magmaalamon, dapat magtawod siya sa Ginoo. Ang tawo nga buang-buang hindi gusto sang kaalam, kag hindi niya gusto nga matadlong ang iya pamatasan. Verse 8, Anak, pamatii ang mga pagtadlong sa imo sang ginikanan, sa imo pamatasan. Kabay Panginoon magpakamayo sa pagbasa naton sa iapulong, kag may ara kita nga cross reference kag ini makita sa sinulatan sang Ephesians chapter 5 verse 17. So obdi nyo ko liwat bukas sa Ephesians chapter 5 verse 17. So ang pulong sa Ginoo nagambal, hindi kamo mangin ignorante kundi intindihin ninyo kung ano ang gusto sa Ginoo nga ipahimo sa inyo. Kabay Panginoon magpakamayo sa pagbasa naton sa iya pulong. Magapangamuyo kita sa makadali. Amay nga balaan, salamat sa sining Domingo liwat nga nakatipon kami kag makabaton naman kami Ginoo sang imo bugay nga halin sa imo pulong. Ginoo pasayloa kami, gadangop kami kag pangayo patawad sa mga kasalanan namon. Gapati kami ang mga butang among ginapangunahuna, ini nagresulta sang mahigko namon nga tigipusoon, kag ini nagwa sa amon baba, kag nakita Ginoo sa amon mga buhat, kag ini Ginoo nag-reveal man Ginoo kung ano ang kalain dayon ang naging batasan namon. Gani sa imo Ginoo kami nagaako, nagapangayo patawad dira Ginoo, patawad Ginoo sa mga kasalanan namon. Ginoo sa liwat, tuy-tuy kami sa imo mga pulong, tagaay kami langit nun nga kaalam, para ang luyag mo nga gusto ipalabot sa amon, ang imo tinutuyo amugin ang matuman. Sa imo ginatugyan, kag ginasalig namon sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Sa nagligad ng mga Sunday, aton nga natun-an nga ang ginasuguran sang kaalam amo ang magkahadlok sa Dios. Suno kay Solomon, fearing God is a true ethical education. Dugang niya pa, this fear has no torment and is compatible with childlike love. Kung ang isa ka tawo nagakadlok sa Dios, nagapasad siya sang mabakod nga pundasyon. Ang silyo nga ginbutang sang Dios, amo ini ang magapamatuod. But of course, through successive stages and by the discipline of life, love blends with it and makes it perfect. So mga utod, ang aton nga pagatun-an subong, gintaytulan ko ini, perpekto nga kabubuton o kon nga hilway nga kabubuton. Ini sugpon sa aton nga team nga naga-title Wisdom for Rightly Living. So ara na kita subong sa ikatatlo nga topic, perpekto nga kabubuton o kon hilway nga kabubuton, o kon the perfect will of God or man's free will. Suno sa Proverbs chapter 1 verse 7 sa aton text, suno kay Solomon, may ara duwa kaalagyan sa kabuhi. Siling niya, kung gusto niya magmaalam, dapat magkahadlok o kung magtawod siya sa Dios. Mga utod, ang may duwa diri ka word nga ginbutang ko, magkahadlok kang magtahod. Kung i-apply naton ang homiletics,
ang word nga fear pwede mo siya nga ma-translate sa word nga ng respect or reverence. But since nga nag-use kita sa ginatawag nga asang hiligaynon, well, gin-mention diri ang word nga magtakod instead of fear. But we have to understand ang magtakod kang makahadlok ng same meaning sila sa ginatawag nga pagtakod sa Dios or magkahadlok sa Dios. Kag ang ini nga pagtakod or kahadlok sa Dios, kung gusto mo ginmabalaan kung paano magkahadlok or magtawad sa Dios, ini makita sa sinulatan sa Exodus chapter 20 verses 1 to 12, which dira na record ang 10 commandments, which is the first 5 amuna kung paano ka magkahadlok o magtawad sa Dios. Well, na-take up ni naton man sa mga nagliligad pa ng mga Domingo. But ng reminder sa tanan nga kung gusto mo magbalaan nga ang ginatawag nga magkahadlok o magtawad sa Dios, ina na record gid sa 10 commandments, which is the first 5. Sang ginahambal ini ni Solomon nga ang una nga alagyan nagatumod ini actually sa duwa ka tawo. Para mabalaan naton kung ano ang ini nga alagyan nga ginatumod dia. Well, unahon naton ana yung unang alagyan which nagatumod sa duwa ka tawo. Ano na sa mga tawo? Ang una nga tawo, ang tawo nga may badamo nga nabalaan nga gusto ya magmaalam. That means kung ang isa ka tawo magasugod nga magakahadlok sa Dios or magatahod sa Dios, dapat ang ini nga tawo magpaubos siya sa iya kaugalingon. Kag ini nagatumod sa duwa ka tawo, kag ang una nga tawo, ang tawo nga may madamo nga nabalaan. Pero gusto ya pagid nga magmaalam. Nagligad nga Sunday ginton-an naton nga may dako ang kinalain sa ginatawag nga knowledge and wisdom. Magambal ka gani knowledge, well, ihibalo mo ina, gin-eskwelahan mo, gin-experiensyahan mo. Pero ang ginatawag nga wisdom or maging maalam, wala na gali nakuha naton sa aton edukasyon, kundi nakuha na naton niya sa Dios. Kita mo gani nga kung gusto mo nga mahimo kag ma-apply sa insakto ang imo nga nabalaan, sining Ginoo mangayo ka sa iya kaalam nga siya mismo gani nga willing gid nga maghatag sang kaalam sa imo. So ang una nga tawo, ang tawo nga damo nabalaan pero gusto gid magmaalam. Ikaduha nga tawo, ginatumod jadi ang tawo nga mango nga gusto magmaalam. Nan. Mango siya pero gusto niya nga magmaalam. Kay gusto niya nga mabalaan pagid kung ano ang kabubuton sang Dios paagi sa pagpangayo kaalam sa Dios. So ang una nga alagyan nagatumod ini sa alagyan sang duwa ka tawo nga una gusto nga damo na balaan pero gusto pagid nga magmaalam, kag sa mga tawo nga mango kag gusto nga mag-alam. Ikaduha nga alagyan, ang alagyan sang mga buang-buang. Ang alagyan sa mga buang-buang, hindi nila gusto nga sangkaalam. That means nagatumod ini sa mga tawo nga prideful, hindi gusto nga tudluan, gusto lang nila tumano ng ila gusto, kag wala ina may makaupang kung raon mong ila gusto, mangakig sila kay para sa sila insakto. So amo ni ang mga angdalan sang mga tawo nga mga buang-buang. That means they are prideful. Hindi gusto nga magtadlong ang iya pamatasan. So no sa aton text, ang tawo nga buang-buang hindi gusto nga magtadlong ang iya pamatasan. Nan. So ang alagyan sang buang-buang. Sa verse 8, kung imo tan-awon, si Solomon nahadlok siya nga magpalayo sa insakto ang iya mga kabataan. Kag nahadlok siya nga basi bala mamati ang iya mga kanakan sa mga tawo nga makasasala. Labi na gid pag-abot sa manggan.
Amo na nga kita mo ang mention niya gani sa verse 8 kung imo basahon, siling niya, mga anak ko, mamati kamo sa laygay sang inyong iloy. Nan. So, gapasunod na dayon asa sa verse 9. Nan. So, ang ining concern ni Solomon, isa ka kahadlok nga kung sa diin nga kabay pa nga tani bala ang iya mga ang iyang mga anak magtuman gid sa mga butang nga mamati sa mga maayo nga laygay. Labi na gid kang kun ini na mga hulabaton halin mismo sa Dios. So sa verse 8 may worried katama si Solomon. The ways of the wise and unwise is divided. Sa aton text gin-explain gid ka gin hambal sa aton nga ang iya ka tawo nga buang-buang kag tawo nga maalamon lain gid ang ila alagyan kag divided ini. Pero since it was divided, ini nagadepende kung sinong imo pamatian. Kag amo gini ang concern ni Solomon sa iya mga bata. Sino bala ang inyo pamatian? Ang iya ka anang advice ka mga buang-buang o kung advice ka mga maalamon na mga tao. God has a perfect will for us. And God also give us a free will. Hindi ba? Pero dapat mag-agree ang iya kabubuton kag ang imo kabubuton nga kumpleto para matabo ang gusto sang Dios sa imo. So no sa Ephesians chapter 5 verse 17, nagambal siya, hindi kamo magmangin ignorante kundi intindiyon ninyo kung ano ang gusto sa Ginoo nga ipahimo sa inyo. Ang Diyos, wala siya nag-impose sa aton tungod ginhatagan niya kita sang free will. Pero, He strongly advised to choose His will, perfect will, than our free will. Example, para sa aton mga ginikanan bala, ang will sang aton ginikanan nga mapatapos kita nila sa edukasyon ng pila na gani ka years ang kinder prep kinder ang goal nila ang will nila perfect will nila nga dapat matapos na naton dason magadugay-dugay ang next nila nga perfect will matapos naton ng elementary dason tapos elementary high school tapos high school college, amo nang ang ilay nga perfect will sa aton. Pero galing kay may ara kita nga personal will, hindi kita mag-eskwela, natamaran kita, ga escape kita, wala kita gasulod. So, makita mo ang will sang ginikanan kag ang personal will sang bata same man na sa Dios mga utod. Gusto sang Dios even though naging tagaan niya ta sang free will. Gusto ya ang iyang perfect will unite sila kag para mahimo sang Dios ang iyang perfect will sa imo, ang iya plano sa imo. Kita mo nang mostly sa aton kung may problema kita nagapaangayo kita advice, hindi ba? Iban gani ga pangita pa gani counselor kung anong ila himuon. But you know what? As long nga gina-impose mo ang imo will kag ang hindi ang kag ginakontra mo ang will sang Dios, galaom ka lang nga galaom ang mga butang nga gusto nga matabo sa imo kabuhi, hindi nila lang matabo kay for the first place ang imo man lang gyapon matuman mo. Daw parehas na bala nga pangamuyo ka, pero sa imo panguna-una sa imong pangamuyo sa Dios, may mga plano kanaya ara mo sila mo Lord, ang handom ko Ginoo nga malabot kung akon handom pero gusto ko ya Ginoo ya mo ning akon himuon niya. Gaamo ka na bala even though pangamuyo ka pero mas gusto mo ya i-impose ang imo gusto. Daw parehas ka lang nga wala gyapon ng mga muyo kay nga nangayo ka bulig pero anay buligan ka hindi mo man gusto. So ga-clash ang will mo kag ang perfect will sa Dios. So, amo na nga ang mga ginikanan gani naton, labi na gani kun daw gahana nata nga tigulang kag gusto na nila nga mamana kita, mga sawa kita,
ang mga ginikala naton gahando man nga taning akon ang pamanahon sa akon bata, maayo ang kamimtangan, maayo na tawo, nakaplastar na. Galing kay anon man karon kay nanamian mo ya arang may bigote gid. Ang nanamian mo ya arang daw medyo manyak gid. Ang nanamian mo ya arang may bisyo gid. Oh. Pero ang perfect will tani sing imo ginikanan, ang maayo nga tawo galing kay gintuman mong imo will. Wala na tuman ang will sa imo ginikanan. That's why mga utod, our disagreement with God's will is directly proportionate to what will not happen in our lives according to God's plan. None. So which is which mga utod? Ano gid bala ang aton nga pilion? The perfect will of God? Note, perfect will of God for you or your free will. It's our choice. This is the word of God. Kabay pa nga may ara kita na tun-an. To God be the glory. God bless everyone. See you on next Sunday. Can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you did to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I am and ever hope to be, I owe it all to thee. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for the things He has done with His blood. He has saved me with His power. He has raised me to God. Be the glory for the King He has done. Just let me live my
the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with us. May the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with us. The Lord bless us and keep us, His face shine upon us, His grace and His peace rest on us. The Lord bless us and keep us, His face shine upon us, His grace and His peace rest on us. The Lord bless us and keep us, His face shine upon us, His grace and His peace rest on us. The Lord bless us and keep us, His face shine upon us, His grace and His peace rest on us. May the grace of Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Spirit be with